Again, we have graphs and types of functions. Part 4. And we will be discussing radical functions. Okay, let's define. Radical function by definition is function of the form y equals nth root of f of x, where n is the index, and we call f of x as the radicand. In this function, we will be considering a radical function of n equals 2. So we have index equals 2, or we have y equals square root of f of x. So doon lang tayo sa y equals square root of f of x. So y equals square root lang muna tayo. No? So paano siya i-graph, paano kukuhanin ng domain, saka ang range, pag meron tayong y equals square root of function of x. Okay, tuloy natin. To find the domain of the function, so we're going to solve for the values of x when the radicand is equal to 0. Since radicand must not be equal to a negative number. Kaya dapat, sasolve mo yung x kapag ang f of x ay 0. Kasi ang values lang dapat ng radicand mo, 0, pataas. Kaya equate mo sa 0 yung radicand, then solve for the values of x. Then we can get the domain of the function. On the other hand, the range of the function is usually y greater than or equal to 0. So yun ang common, ano? Pero hindi lagi yan ang range ng function natin, nababago. Depende sa given. May case na yan nagiging less than equal. Or nagkakaroon siya ng specific values. Meron lang ng specific values na pwede sa y. Depende nga yan sa given function natin. Okay. Number 1, so we're going to find the domain, range, and sketch the graph of y equals square root 2 minus x. So we have square root of 2 minus x. Okay, start natin. Again, para ma-graph natin yan, let us first find the domain of the function. And sabi nga kanina, your radicand must not be equal to a negative number. So meaning, it must be equal or greater than 0. Then, we equate the radicand to 0. So yun siya, 2 minus x. So sabi dito is greater than or equal to 0. Kaya yun ang ating ginamit na symbol, greater than or equal to 0. Gagamit tayo ng inequalities dito. Okay. So again, we have 2 minus x must be greater than or equal to 0. This is our equation. And to solve for x, transpose lang natin si 2. Transpose yung 2. Kaya magiging negative x is greater than or equal to negative 2. So para yan maging positive, we multiply both sides by negative 1. Ngayon, sa inequalities, ang rule dito, pag nag-multiply ka ng negative 1, mababago yung sense of inequality natin, mare-reverse. Yan kasi ay negative 1 times negative x, that will be positive x. Multiply mo rin yung negative 2, magka-positive 2. Pag na-multiply yung buong equation by negative 1, ito ay mababaligtad. Yung ating sense of inequality. Then we will have positive x that would be less than or equal to positive 2. So galing tayo ng greater than, kaya lang multiply mo siya ng negative 1, mababago yung sense of inequality. Then, ang values dapat ng x ay less than or equal to 2. Ibig sabihin, 2 ang simula ng values ng x, pababa. Yun lang ang pwedeng value ng x natin. So yun ang ating domain. So we have domain x less than equal to. Okay. Graph tayo. Gawa tayo ng table muna para makita natin yung range ng function. So ang sabi, dapat ang values ay equal sa 2 or pababa, less than. Okay. Simula tayo ng 2, pababa, 1, saka
negative 2. So bakit 1 at negative 2 ang pinili kong values? Iisip kayo ng ng magiging perfect square, ang magiging sagot sa loob para madaling i-graph. Diba? Kapag ka ang x ay 2, so yun ay 2 minus 2, sa mga 0, square root ng 0, 0 lang naman. Ano ba ang mga perfect square natin? Diba? 0, kasama na 0 natin doon. So, una ay 1, diba? Next, we have 4. And we have 9. So, kailan ito magiging 1 yung loob? Kapag ka ang x ay 1, diba? 2 minus 1. Kailan ito magiging 4? Kapag gayaan ay negative 2. 2 minus negative 2, magkakaroon ka ng positive 4. So, kailan siya magiging positive 9? Kapag ang x ay negative 7. 2 minus negative 7, we have positive 9. So, ganun lang pag-gagraph para madali. Para whole number. So, pagkakaya ng whole number ang sagot, mas maganda i-graph. Okay, simulan natin. If x equals 2, so our equation is y equals square root of 2 minus x. And we have y equals square root of 2 minus 2. Kaya equals sa 0 yan. And we have 0 for x equals 2. If x equals 1, again y equals square root of 2 minus x. That will be 2 minus 1. Square root of 1, we have 1. Then if x equals negative 2, again y equals square root of 2 minus x. So 2 minus negative 2. Again, sa rule ng subtraction, binabago yung sign nung pangalawa, magpa-positive yan. Proceed to addition. 2 plus 2 tayo. Then we have positive 4. Yan magiging square root ng 4 tayo ay 2. Then y equals 2. So meron tayong nakuha, 2, 0, 1, 1, negative 2, 2. Okay. Meron tayo sa graph. First point, 2, 0. Ito yun, 2, 0. And we have 1, 1. Positive 1, saka 1. Ito. Then we have negative 2 and positive 2. Yan. Connecta natin yan. Ito ngayon yung graph ng function natin. Okay. So this is y equals square root of 2 minus x. Again, ang domain natin kanina, x is less than equal to. Ibig sabihin, ang values ng x mo na pinakamataas na ay positive 2. Diba? Equal to, saka less than 2 na ang values ng x mo dyan eh. Kapag ka ang x ay 2, doon sa kanyang highest value, ang y ay 0. Pag bumaba ang x, nagiging 1, di ba? Baba, naging 2. So, lumalaki ang value ng y. Ibig sabihin, ang lowest value ng range mo ngayon ay 0. 0 na, ano? Kasi pag chinek mo yung graph mo, papataas na lahat. Nagsimula ka sa highest value ng x, 2. Ito yon. Nakuhang value ng y ay 0. Habang bumababa yung value ng x, tumataas yung y natin. So, ibig sabihin, ang range mo ngayon dito, y is greater than or equal to 0. Simula ng 0, pataas. Yun ang range ng ating function. Okay. Ganito, ano, halimbawa, sabi ko kanina sa inyo, pwede mabago yung range. Diba? Ito. Kung, halimbawa, ang equation mo ay instead of square root of 2 minus x, naging negative. Negative square root of 2 minus x. So, ano mangyayari? Tingnan natin. Diyan, pag ang x ay 2, di ba? So, yun pa rin ay 0, no? Negative na 0, 0 pa din yun. So, 0 pa din tayo dito. Pag naging 1 yan, that would be 2 minus 1. So, 1. Square root ng 1 ay 1. Negative, ayan, negative 1 tayo doon. Pagka naman yan ay negative 2, o negative 2 natin, 2 minus negative 2, that would be 2 plus 2, so meron tayong 4. Square root ng 4 ay 2. Negative sa harap, ayan, negative 2 naman siya.
So, nabago yung mga y niya, ano? Ngayon, nababago rin graph nun. So, ito yung 2, 0. Ito naman yung 1, negative 1. And we have here negative 2, negative 2. Connect mo, ito yung graph niya sa ilalim na punta. No, so, same pa rin yung domain mo, mababago ang range mo ngayon. Kasi pag chinek mo, ang highest value ni x ay 2, doon nagsimula ang x, pababa, habang lumiliit yung value ng x, nagne-negative si y, ano, pababa naman si y. Kaya yung range mo ngayon dito na bago. So your range should be y is less than or equal to 0. Yun yung example ng sinasabi ko, pwede mabago yung range natin. So depende yan sa given. Since ito ay naka-negative sa harap, solve mo muna to, then times negative, yun ang value ng y. Ito gaya dito, ano, bumaba yung graph natin. Okay. Ito ngayon yung y equals negative square root of 2 minus x. Okay, so we have example number 2. Nabago na may yung radicand natin. So from linear, nagkaroon tayo ng quadratic. Y equals square root of x squared plus 2x minus 8. So solve natin ngayon dyan yung domain, yung range niyan, saka yung graph. Okay. Start natin. Same procedure tayo para ma-graph natin yan. Ang unang hanapin muna ay domain ng function. Again, bawal ang negative number sa radicand. So dapat yan ay greater than or equal to 0. Then we equate the radicand to greater than or equal to 0. That would be x squared plus 2x minus 8 greater than or equal to 0. Okay. To solve for the values of x, so we are going to apply the principles of quadratic inequalities and factoring. Kasi para ma-solve mo yung x niya, kailangan mo siya i-factor. Then applyan natin ang quadratic inequalities. So paano ba yun? Let's start with factoring. By factoring, ang factors niya ay x plus 4 times x minus 2. So yun ang factors niya. Nare-write lang ito, inequality, 0. So paano ba i-factor? Kung meron kang x squared plus 2x minus 8, dulo lang, ano? Ang factors ng 8 ay 8 times 1 and 4 times 2. While x squared is x times x. Yun ang kanyang factor. Sige, so gawa tayong dalawang parentheses. Lagay mo dito si x, saka si x. So yung gitna ay 2x. So ano-ano ang possible values na magbigay ng 2x? Pwede ba si 8 and 1? Pag inad mo ba yan, ay maglalabas ng 2. Pag sinubtract ba? So, hindi rin. Ang pwede magbigay ng 2 is 4 and 2. Di ba? Pag nasubtract itong 4 and 2, lalabas ang 2. So, gagamit tayo ng 4 and 2. So, lagay ko 4, 2. Sa factoring, kapag ka ang last term, ito ay positive, dapat ito magkamukha ng sign. Ano? It's either plus, plus, or minus, minus. Pag yung last term mo ay minus sa ating quadratic, pag ito ay minus, magkaibang sign. So plus, minus, minus, plus. Depende sa kanyang middle term. Mag-try tayo ng mali. Halimbawa, ito lagay kong plus, ito ang minus. Check mo yung gitna. This is negative 4x, multiply yan. Ito ay positive 2x. Pag i-add natin, negative 4 plus 2 is negative 2x. So, hindi siya equal sa gitna. Kasi yun ay positive. So, mali ang sign natin na ginamit. Mali operation. Then, palit ng pwesto. Ito si plus, ito si minus. So, 4 times x is 4x. Negative 2 times x, we have negative 2x. Then we have positive 2x. So, equal sa gitna. Ito ang tamang factor ng ating quadratic. So that's why we have x plus 4 times x minus 2 is greater than or equal to 0. Okay.
Since the product of our factors is greater than or equal to 0, yun nasabi, ano? X plus 4 multiplied by x minus 2, dapat daw ay greater than or equal to 0. So we can therefore conclude, or we can consider, that the product of the factors is positive. Tama naman, ano? Pag greater than 0, yun ay positive. Okay. That is, if we have A times B, so yan dapat ay greater than or equal to 0, then we can consider two cases. So we will have two cases. Case number 1, that would be your first factor is greater than 0. Same with your second factor, parehas silang greater than 0. So pag tayo ay greater than, positive, ito ay positive, kaya positive times positive is also positive. That would be yun ang ating first case. So, first factor is greater than or equal to 0. Ganon din yung second factor natin. Para pag nag-multiply sila, kung pareha silang greater than 0, yung pa rin ay greater than 0. Diba? Positive and positive. Now, second case will be, your first factor is less than or equal to 0. Same with your second factor. So, pareha silang less than, equal to 0. Kasi ito ay magiging negative, di ba? Pag less than, ito rin ay negative, less than. When we multiply negative by negative, that will be positive. So yun pa rin ay greater than 0. So first case and second case. Solve natin. Again, our factors are x plus 4 and x minus 2. Now, using first case, first factor muna tayo, x plus 4, greater than 0 yan. Second factor, x minus 2, same tayo ng sense of inequality, parehas silang greater than or equal to 0. Then to solve for x, transpose C, 4. Kaya negative 4 tayo doon. So, x is greater than or equal negative 4. Next, x minus 2, transpose mo si negative 2, magiging positive 2 yan. And we have x is greater than or equal to positive 2. Okay, tuloy natin. Then para masolve mo yung tamang solution yung dalawa na yan, gagamit tayo ng number line. So we have here number line. Gagraph natin yan. Ano magiging itsura? So una, sabi, negative 4. So ito yung negative 4. Kaya lang sabi doon, yun ay greater than equal. So pagka equal, naka-shade dito, no? So may equal kasing sign. So naka-shade dapat yan. Greater than, ang punta niya ay sa kanan, no? So yun siya, doon ang punta. So from negative 4, lahat na ng values ang pwede. Now, in our second factor, positive 2. Pero si positive 2, sabi siya rin ay greater than at equal. So kasama ito sa solution natin. Then, punta ulit ng kanan. Ngayon, check mo. Saang point unang nag-intersect? Diba? Nagkasabay yung dalawang solution natin. Saan sila nag-intersect? Yung unang common nila. So ang common nila ay dito sa positive 2. Diba? Dito kasi sa part na to, wala naman dyan yung unang solution mo. Yung pangalawang solution. Nagsimula lang ito sa positive 2. Sabihin, ang sagot sa first case na yan, ito simula kay positive 2. Kasi hanggang dito, magkatapat na yung dalawang graph na yan. So lahat na ng values, pwede sa value ng x natin. Kaya dito, ang solution mo dyan, x is greater than or equal to positive 2. Doon kasi nag-meet, nag-intersect yung dalawang line natin. Sa x equals 2. Doon ang simula. So, yun ang ating solution for first case. Now, for second case, x plus 4 is less than or equal to 0. Same with x minus 2. Now, solving for x, transpose ulit yung 4. We have negative 4. Then, x minus 2, transpose mo si negative 2. We have x less than or equal positive 2. Again, using number line, we have negative 4. Ito ang negative 4. Kaya so ang sabi, less than. So punta ng kaliwa. So yun.
Then we have again, value ay 2. Pero si positive 2. So siya na naman ay less than. So ang punta niyan ay kaliwa din. Gaya kanina, so silang dalawa ay nag-intersect simula kay negative 4. Kaya ang solution mo dyan is x is less than or equal negative 4. So yun ang ating solution. So meron tayong dalawang domain. Ito yung una, ito yung pangalawa. So ang domain mo ngayon, x is greater than or equal to 2 and x is less than or equal to negative 4. So ibig sabihin, yung values na to between negative 4 and positive 2 ay bawal sa domain natin. So yun ang mga bawal na values kasi yun ang magbibigay ng negative sa radicand natin. Okay, so we have domain. Next, we have to sketch the graph para makita natin kung asan ang range. Okay, domain. Nakuha natin kanina yan. Dalawa ang domain natin na nakuha. Gawa tayong table. Tigatlong values lang kunin natin. Negative 4, sabi less than. Diba? Less than daw. So negative 5, saka tayo ay negative 6 mamaya. So when x equals negative 4, solve natin yung y. Negative 4 squared, 2 times negative 4 minus 8 is 16. Ito ay magiging negative 8 minus 8. Ito ay negative 16. Kaya meron tayong 0. 16 minus 16 is 0. So 0 value ng y. So yun. Tayo ay less than. Ano? So punta ka ng negative 5. If x equals negative 5, negative 5 squared plus 2 times negative 5 minus 8, that would be 25 minus 10. So negative din kasi ito. Minus 8. Then we have square root of 7. 25 minus 18. So we have 7. Yan, meron kang square root of 7. So dito ay square root of 7. Next. Less than pa rin tayo. Less than. After negative 5, mababang sunod na value ay negative 6. If x equals negative 6, then we have negative 6 squared. 2 times negative 6 minus 8. That will be 36. Ito ay negative 12 minus 8. Then we have, so ito ay 36 minus 20. Kaya meron kang 16. Perfect square yan. Kaya equal sa 4. So we have negative 6, 4, negative 5 square root of 7, negative 4, 0. Then, doon tayo sa isang value ng domain, greater than 2. So, we have positive 2 muna. Kasama ang 2, ano? Sa kay negative 4 kasi sabi equal or greater than. So, simulan mo sa negative 4, simulan mo sa 2. Okay. 2 squared, 2 times 2 minus 8, that would be 4, plus 4 minus 8, so 8 minus 8 tayo, kaya 0, and we have 0. If x equals 3, we have 3 squared, plus 2 times 3 minus 8, that would be 9, plus 6 minus 8, so ito ay 15, minus 8, we have square root of 7. Next, we have 4. So, pag 4, if x equals 4, we have 4 squared plus 2 times 4 minus 8. And that would be 16 plus 8 minus 8. So, 0 na to. Kaya meron kang square root of 16. Then, we have 4. Okay. Simula tayo sa less than equal, negative 4. So, negative 4, 0. Negative 4 ang x, 0 ang y. Ito ang point natin. Then, negative 5. So, ano ba ang value ng square root of 7? Na approximately lang gagawin natin. Dapat sana kayo mag-approximate. So, paano kukunin ang square root of 7? Hanap lang kayo ng gawin nyo lang siyang 700. No? 700. Babuin nyo. So, ano ba ang 20 squared, di ba yun? Ay 400 na. Ano ba ang 25 squared? 625. Ano ang 26 squared? So yun na ay 676.
Pagka meron kang 27 squared, 729 ka na doon. So, lalampas na. So, approximate ka, 2.6 lang. 2.6. Kung 26 yun, 2.6 ang gagamitin natin. So, ganun ang pag-approximate ng square root. Okay, since yun ay 676, approximately, gamit tayo ng 2.6. So, we have negative 5, and that would be 2.6. So, andito siya approximately. And we have negative 6 and positive 4. Ito yan. Saka mo siya i-connecta. Iba ang connection na magkabukod, ano? Yung sa nakuha mong domain, i-connecta mo yun, saka yung sa sunod na domain. So, ito yun. Yun yung isa natin. Kung tayo sa kabilang side, greater than or equal to positive 2. Simula ka ng positive 2. So, ang positive 2, 0. Ito yung point natin. And we have 3 again, square root of 7. Approximately 2.6 muna tayo. Ito yun. And we have 4, 4. And connect natin. Ito ngayon yung graph ng ating radical function. Tingnan natin ha. Yung sabi, ang simulang value ng x ay 2. 2 pataas. So pagka ang value ng x ay 2, ang y mo ay 0. So habang tumataas yung value ng x, tumataas yung value ng y. Ibig sabihin, kung 2 ang simula, ang y ay 0, yun ang simula ng value ng y, 0. Same with negative 4. Pag nag-negative 4 ka, 0 din yung y doon. Diba? 0 ang value ng y. And then, habang bumababa yung value ng x, negative 5, negative 6, tumataas yung value ng y natin. So, nagsimula yung range mo dyan sa 0, pataas. Based sa graph natin. And again, we have domain. X is greater than or equal to 2. And x is less than or equal to negative 4. Again, based dyan, ang ating range naman ay y is greater than or equal to 0. Okay. Number 3, we're going to find the domain range of y equals square root of 4 minus x squared. So ito medyo nabago dito. Nag-negative si x squared dyan. So naiba. So paano gagawin? So we have same procedure. Again, we're going to find first the domain para mag-graph natin yan. So same lang tayo kanina. Your radicand must be greater than or equal to 0. Yeah, 4 minus x squared is greater than or equal to 0. Then, again, we're going to apply quadratic inequalities and factoring. So by factoring, ito ay 4 minus x squared. So sa algebra, meron tayong tinatawag na difference of two squares. Diba? Para siyang perfect square. X squared, y squared. So difference. Ang factor ni x squared ay x quantity squared. Si y squared ay y quantity squared. So magiging factor mo ngayon dito, sum and difference. Ito, no? X, saka si y, kaso sum and difference. X plus y, x minus y. Now our given is 4 minus x squared. Para siyang perfect square. So si x squared ay x quantity squared. Si 4 naman ay 2 squared. So parang ito yung x saka yung y. Yan. Meron tayo diyang factors na 2, x and x, sum and difference. So 2 plus x, 2 minus x ang kanya magiging factor. So yun, that would be greater than or equal to 0. Okay. Again, kagaya kanina, meron tayong dalawang case dito na gagamitin. First case natin, parehas silang greater than 0. Second case, less than equal to 0, yung dalawang factors. Okay, let's continue. First case muna tayo. First factor, 2 plus x. Yan ay greater than equal to 0. Second factor, 2 minus x.
So we have greater than, equal 0. So magkamukha sila. Then solve for x tayo. Transpose lang si 2. That would be negative 2. So x is greater than or equal to negative 2. Then we have second factor. Solve for x. Transpose lang si 2. That will be negative x is greater than or equal to negative 2. Kaya lang, x ay negative. So we multiply both sides by negative 1. Again, when we multiply the inequality by negative 1, di ba, yung sense niya ay nare-reverse. Kaya mangyayari dyan, meron kang positive x, magiging less than equal positive 2. So negative times negative, mare-reverse naman itong ating sense of inequality. So ang ating solution for first case, dalawa. Ito. X is greater than or equal negative 2. X is less than equal positive 2. Now in number line, tingnan natin. Tumara tayo kay negative 2. Ang sabi ay greater than or equal. So ang punta niya ay sa kanan. So kasama si negative 2. Kaya naka-shade yun. Next value, positive 2. Ito yun. Less than daw. So, punta niya sa kaliwa. So, nasaan ang intersection ng dalawang line natin, dalawang graph na yan? So, sa ito lang, di ba? Itong positive 2, saka hanggang dito kay negative 2. So, yan lang ang mga values na pwede. Ibig sabihin, sa first case na yan, ang magiging sagot natin for the values of x is only from negative 2 to positive 2. Yun lang ang pwede kung saan nag-intersect yung dalawang line. Dahil nyo, ganun lagi. Ano? Ang solution mo sa first case, ganun din kanina, kung saan nag-intersect. Saan magpapatong yung dalawang linya. Diba? Pag yan ay nag-overlap, pag pinagpatong natin yan, yung magiging combo nila is negative 2, simula sa negative 2 hanggang positive 2. Yun lang ang values ng x na pwede using first case. Kaya ang ating sagot dito is x is less than equal to but greater than or equal negative 2. Kaya from negative 2 to positive 2 ang values ng x. Using this case number 1. Now, case number 2, parehas naman silang less than, equal to 0. Then, solve for x. Ito ay x is less than equal negative 2. Ito naman ay negative x less than equal negative 2. Again, x is negative. So, we multiply both sides by negative 1. Applying the principle of inequality, mare-reverse ang kanyang sense of inequality. That would be positive x. Then we have greater than positive 2. Okay, graph natin. First, we have negative 2 to si negative 2. And then, ang sabi doon, yun ay less than. So, punta niya ay kaliwa. Next is positive 2 to si positive 2. Siya naman ay greater than. Ang punta niya ay sa kanan. So, wala silang intersection. Silang dalawa. Ibig sabihin, wala tayong nakuhang solution for second case. Kaya ang domain mo lang galing sa first case. So ang domain natin is x is less than or equal to 2 but greater than or equal to negative 2. So ibig sabihin, ang pwede lang na values sa x ay mula negative 2 hanggang positive 2 lang. So ito ang ating domain. Okay. Tingnan natin. Tayo sa pag-graph. So again, ang nakuhang domain is from negative 2 to positive 2 only. Gawa tayong table. Simula tayo kay negative 2. Yung dulo ay positive 2, negative 1, positive 1, saka 0. Yan yung mga whole number na napapwede sa values ng x. Yan lang. Pagka ang usapan ay whole number lang. Diba? Negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. So mga integers natin. Sa integers. Doon tayo sa values ng y. Kunin natin. If x equals negative 2,
So we have 4 minus negative 2 squared would be positive 4. 4 minus 4 ngayon tayo dyan, kaya 0. Value ng y. Then we have x equals negative 1. 4 minus negative 1 squared, that will be positive 1. So meron kang 4 minus 1, kaya meron kang square root of 3. Okay. X equals 0. 4 minus 0 squared, that would be 4 pa rin. So meron tayong square root ng 4 ay 2. So 2 tayo dyan. If x equals 1, 4 minus 1, then we have square root of 3. So yun. Then x equals 2. 4 minus 2 squared. And we have 4 minus 4. Kaya meron tayong square root of 0. Or 0 yun. Ito ngayon yung mga values ng y na nakuha natin. Plot muna tayo. First, negative 2, 0. Ito sa negative 2, 0. Plot natin. Ano ba yung square root of 3? So approximately, yan ay nasa 1.7 something. Diba? Kasi pag ginawa mo yung 300, 300 mo yun, hanap ka ng malapit sa 300. Ang 15 squared ay 225. Diba? 17 nata ay 289. Pag nag-18 ka na, 18 squared is 324. So, di na pwede si 18. Doon ka sa 27. Diba? Doon ka sa 17 pala. 17. That would be 289. 27. So, halos ano yun? 1.7 para ka meron 2.89 pag 1.7. So, 1.7 approximately. So, negative 1, 1.7. So, yun siya. 1.7 ito. Approximately. 0, saka 2. Yun. Then we have 1, 1.7 approximately. Then 2, 0. So, ito. Yan, connect natin yan. So, yun. Para tayo merong semi-circle. Ayan, ano. So, yun. Ganun siya kadalasan na pag nag-negative si x squared, ang makukuha mong graph doon ay semi-circle. So, diyan ka magbabase ngayon ng range natin. So, paano hanapin range niyan? May iba tayo sa solution. Ito yung graph ng y equals square root of 4 minus x squared. So, again, ang domain, ito, nakuha na natin. From negative 2 to positive 2 only ang domain natin. Ngayon, paano hanapin si range? Alamin nyo muna yung kanyang maximum point. Hanapin natin. Anong value ng x ang magbibigay ng maximum point? Babalik kayo ngayon sa negative b over 2a. Tingnan natin. So sabi sa quadratic, x equals negative b over 2a. So dito, meron ko dyang a na negative 1. Diba? Ang b mo dyan ay 0 kasi wala tayong x. Tapos ang c ay equal sa positive 4. So yun siya, ano? Galing dito In solving for x, ito yung value na magbibigay ng maximum or minimum doon sa ating graph. Sa y, sa value ng y. So negative b is 0 over 2 times negative 1. So yan pa rin ay 0. So as a table na ba siya? Yung value na yon. Ito na, ano, ayun. Ito. Sabihin, kapag ang x ay 0, ito na yung maximum ng y natin. Ang maximum na yan. So ang pinakamataas na value ng y ay 2. Sabihin. Tapos ang kanyang lowest ay nakabase doon sa nakuha mong domain. Pagka negative 2, 0, pag positive 2, 0. So mula 0 lang, base sa graph mo. Yung y ay 0 hanggang 2 lang ang value. So yun ngayon ang ating range. Kaya ang range mo ngayon is from 0 to positive 2.
So y is equal or greater than, less than 2, but greater than or equal to 0. So y is less than or equal to 2, but greater than or equal to 0. So ito yung isang case ng quadratic, ng radical, na quadratic yung radicand. No? So yan yung pag nag-negative yung x squared. Ang nakukuha dyan is semicircle. Actually sa circle, yan ang pinaka-radius, yung 2. Kasi from center yan eh. No? So solve mo yung circle na yan, y equals square root of 4 minus x squared. Pag sinolve natin yan, squaring both sides, we will have y squared equals 4 minus x squared. Then pag na-suppose natin, magpa-positive ito, kaya meron kang x squared plus y squared equals 4. Or, sa equation ng circle, that would be x minus h. Sa standard niya, plus y minus k. Quantity squared equals r squared. Kaya ito ay x minus 0 quantity squared plus y minus 0 quantity squared equals, ang 4 ay 2 squared. So 2 quantity squared. So ibig sabihin, ang center ng circle mo dyan, pag circle yan ay origin 0, 0. Yan ang ating center. Then mayroon kang radius na 2. Di ba sa circle, kung ito yung center niya, ito yung radius. So yun ang pinakamataas na radius. So tama naman, 2 ang kanyang highest point. Ito rin ay 2 units. Ito rin ay 2 units. So meron ka dyan talagang circle from center. So 1, 2, 2 units. 1, 2, 2 units din yan. 2 units. Kasi yun kasi ang yun na ang pinakamataas sa circle mo from center. No? Any point, meron kang radius. So kaya pag natapat ng origin, so connectan mo dun sa kabilang dulo, highest point na yan, yan ang radius. So dapat 2, 2 nga nakuha natin. So ganun usually na pagka nag-negative sa x squared, ang nakukuha mo dyan ay semicircle, kalahati ng circle. So kailangan mong hanapin ito, yan. Kukunin mo to, alamin mo yung value na yan. So sabihin, anong value ng x ang magbibigay ng maximum na y. So yun. So doon magbabase yung range mo ngayon. Based doon sa graph din natin. So nagsimula si y from 0, ang highest point na lang niya ay 2. Kaya meron kang y less than equal to but greater than or equal to 0. So from 0 to 2 ang range natin. Okay. So ito yung radical function.